Jesus Christ, the only Savior. Faith in Him alone can save us. Si Jesucristo lamang ang tagapagligtas. Ang panampalataya sa Kanya ay paraan upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Sa Kanya lamang. Jesus Christ is not merely a good man, nor is He an angel, a pre-existent spirit, or God's highest creation. He is not one of many special prophets or manifestations of God, or an eastern guru or avatar, or a corruption of the mystery religions, or half God, half man. He is the incarnate second person of the Trinity, the prophesied Messiah predicted hundreds of years in advance through very specific prophecies. He is unique in all creation, virgin birth, sinless, deity, and the only incarnation of God there is or will be. He is the world's only Savior, the only one who died for our sins on the cross to offer eternal salvation as an entirely free gift. He rose from the dead as proof of His claims, and He is the final judge, the only one who will return personally on the last day to judge every person who has ever lived. The scriptural testimony is clear as to the authority and uniqueness of Jesus Christ. Matthew 28:18, all authority in heaven and on earth has been given to me. Colossians 1:15-18, He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For by Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities. All things were created by Him and for Him. He is before all things, and in Him all things hold together. And He is the head of the body, the church. He is the beginning and the firstborn among the dead, so that in everything He might have the supremacy. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Whoever believes in Him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already, because he has not believed in the name of God's one and only Son. John 3:16-17. Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. John 14:6. I tell you the truth, I am the gate for the sheep. I am the gate, where whoever enters through me will be saved. I have come that they may have life, and have it to the full. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. John 10:7-11. Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to men by which we must be saved. Acts 4:12. This is good and pleases God our Savior, who wants all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. For there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus, who gave Himself as a ransom for all me. The testimony given its proper time. 2 Timothy chapter 2 verse 3-6. Jesus Christ is the only Savior and no one else. Other founders of many religions in the world are not Savior. They cannot save, and they are not resurrected at present. They have no power. They have no divine authority. Only Jesus Christ can save us. You look for someone to save yourself, you cannot find anybody. So many religions, so many founders of religions, but they are not Savior. They are just only founders. Period.
Ngunit si Jesus Christ was also the founder of Christianity. However, He was resurrected and remained in power at the right hand of God the Father in heaven. The only Savior, Jesus Christ. Ngunit ang mga tao ay naghahanap ng kaligtasan at hindi nila alam kung ano at sino ang tagapagligtas. Kung alam man nila, ayaw nilang lumapit kay Jesus. Kung hindi, lumapit lang sila sa ibang mga tagapagligtas, sa iba-ibang paraan, sa iba-ibang paniniwala, sa iba-ibang kaisipan, idea. Hindi mo makukuha, hindi mo masumpungan ang kaligtasan sa lupa. Hindi mo masumpungan ang tagapagligtas sa dagat. Hindi mo masusumpungan ang tagapagligtas sa hangin. Hindi mo masusumpungan ang tagapagligtas kung reliyon ang hahanapin mo at hahanapin ito. Napakaraming reliyon, ngunit ang tama at totoong reliyon at palaging totoo mulat noon at hanggang ngayon, ang relihiyong Kristiyano lamang. Christian religion is the only religion that can give you the real divine truth, biblical truth. Sapagkat ang Biblia lamang ang libro sa buong buhay mula noon at hanggang ngayon ang totoo ang sinasabi, sapagkat ang Diyos na sinasabi ay totoo, ang Diyos na lumikha at langit at lupa. Ano ang aking gagawin upang maliligtas? Maraming tao ang napapahamak o walang kaligtasan. Walang kasiguruhan na makapasok sa langit. Ang kanilang kalagayan ay dapat mabago. Ang tanong na ito pwedeng maging pag-asa at pwedeng maging dahilan sa iba para magkaroon ng matinding takot at pangamba. Ang pagsagot sa tanong na ito ay magdudulot ng pagkakaiba sa langit at impyerno. Ang Biblia ay may kasagutan sa tanong na ito. Ano ang aking gagawin upang maligtas? Ang misyon ni San Pablo ay mangaral upang magkaroon ng kaligtasan ng lahat ng hintil, mga taong hindi Hudiyo. Siya ang nagsabi, mananampalataya ka kay Panginoong Jesucristo at maliligtas ka at iyong sangbahayan. Sa versikulo 31 at 32 sa Roma ito. At saka sa mga gawa 19:32. Manampalataya kay Kristo Jesus, ito lamang ang paraan sa kaligtasan. Believing is the one requirement of salvation, and unbelief is the one reason why men are lost. John 3:18. Ang sumasampalataya kay Jesus Christ ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumampalataya kay Jesus Christ ay hinatulan na. Malinaw din kung ano ang kahinatnan sa taong walang manampalataya. John 3:36. Ano ang dahilan ang pagkakaroon ng buhay walang hanggan? Pananampalataya kay Jesus Christ. Anong dahilan upang mapapahamak ang tao? Walang pananampalataya kay Kristo Jesus. Anong dahilan upang ang puot ng Diyos manatili sa tao? Walang pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang tao hindi mapapahamak dahil siya ay makasalanan, kundi dahil siya ay makasalanang walang pananampalataya. Ang kasalanan na hindi na problema pagkat bayad na ito ni Jesucristo sa Kalbaryo. Ang kailangan lamang ng Diyos sa tao ay may mananampalataya kay Jesucristo. Hindi tayo ang gumawa upang maliligtas ang ating sarili, kundi ang Diyos ang gumawa upang tayo ay maliligtas. Ang tao ay mapapahamak hindi dahil sa siya ay malayo sa Diyos, hindi dahil siya ay lumaban sa Diyos, hindi dahil sa siya ay namumuhay sa kasalanan. Siya ay mapapahamak dahil siya ay walang pananampalataya kay Kristo Jesus. Ano ba ang ibig sabihin pananampalataya? 1 John 5:9-13. May pananampalataya ka sa salita ng Diyos na ikaw ay may buhay na walang hanggan. Na may pananampalataya ka na ang Diyos ay hindi sinungaling at hindi nagsisinungaling, na totoo ang sinasabi ng Diyos batay sa 1 John 5:9-13. Ang kaligtasan ay mula lamang kay Kristo Jesus. Ang tunay na pananampalataya ay palaging umaakay sa ating adhikain, object. Hindi lahat ng pananampalataya makapagliligtas. Kung ikaw may pananampalataya sa iba't ibang filosofiya sa mundo, kung ikaw may mananampalataya sa mga sulat o sa ibang Diyos, kung ikaw ay may pananampalataya sa iyong lahat ng mabuting gawa sa labas at loob ng iglesia,
ikaw ay walang kaligtasan at hindi ka maliligtas sa mga paraang ito. Ang makapagliligtas ang makapagliligtas na pananampalataya ay nakasentro lamang kay Kristo Jesus at sa ginawa niya sa krus. Hindi ang sariling mabuting gawa ang makapagliligtas, kundi ang ating pananampalataya kay Kristo Jesus. Mga Gawa 16:30-31. Si Kristo Jesus lamang ang hadikain sa pananampalataya makapagliligtas. Dapat wala kang sariling o self-made na pananampalataya na kaya mo iligtas sa iyong sarili. Kilalanin ang iyong sarili na ikaw ay makasalanan at na kailangan mo si Kristo para sa iyong kaligtasan, at tanggapin mo na walang kang magagawa sa iyong sarili kundi kay Kristo Jesus lamang. Siya lamang ang iyong kaligtasan, hindi ang iyong sarili. Ang kamatayan ni Kristo Jesus sa krus sapat na nagbibigay kasiyahan sa Diyos Ama. Bayad na ang kaparusahan ng kasalanan. Hindi na pwedeng dagdagan at bawasan. Tapos na ang lahat. Ang kaligtasan ay binigyan linaw sa banal na kasulatan lamang. Hindi sinseridad, hindi sa pag-amin na tayo ay makasalanan, hindi dahil sa kailangan mo ang Diyos, hindi dahil binasa mo ang Biblia at manalangin, hindi sa parang ito tayo ay maligtas kung hindi sa pananampalataya kay Kristo Jesus at sa kanyang ginawa sa cross para sa atin. 1 Corinthians 15:1-4. Si Kristo ay namatay para sa atin upang tayo magkaroon ng kaligtasan. Hindi tayo ang namatay upang mailigtas ang ating sarili. Siya ang ating kaligtasan lamang, wala nang iba. Hindi ating sarili, hindi mabuting gawa, hindi kabaitan, hindi attendance, hindi church program or activities, hindi kapitbahay at hindi buhay, hindi bahay, hindi gobyerno, hindi paaralan, hindi trabaho o kumpanya, hindi posisyon at hindi reliyon, hindi edukasyon, hindi pira at kayamanan, hindi karangalan at karanasan, kundi hindi imahin, hindi gusali, hindi kahit ano paman. Wala tayong kapangyarihan magkaroon ng kaligtasan sa sarili kundi si Kristo Jesus lamang. Siya ang tanging nag-iisang batayan sa ating kaligtasan. Siya ang ating tanging kaligtasan. Siya ang ating tagapagligtas. Lumapit ka sa Kanya, maniniwala ka at manampalataya ka sa Kanya. Si Jesus lamang ang iyong tagapagligtas. Si Kristo lamang ang aking tagapagligtas. Siya ang ating tagapagligtas sa lahat ng tao sa buong mundong ito. Siya ang iyong kailangan ngayon. Sa ngalan ng Ama, sa Anak at Espiritu Santo. Amen.